Tatlong paraan na ang pinag-aaralan ng mga eksperto mula sa US Navy para maialis sa pagkakasadsad sa Tubataha Reef ang USS Guardian. Mula sa Puerto Princesa, Palawan, may ulat on the spot si Cedric. Yes, Pia, katatapos-tapos pa lamang nitong press conference dito sa may command center ng Coast Guard o ng Task Force Tubataha at kakaka-anunsyo pa lamang na itong assessment team na binubuo ng US Navy at ng Philippine counterparts ay hindi makakarating ngayong araw. At ang impormasyon na nakarating sa atin ngayon ay pinapagaan na raw yung barko at tinatanggalan ng fuel at nagtanggal na rin ng propeller itong USS Guardian na kasalukuyang nakasadsad pa rin sa may Tubataha Reef. At ito daw pagpapagaan ay sinasagawang ito ay in preparation for the salvage operations. Kumbaga hinahanda na siya para sa yung pinaplano na pagtatanggal sa kanya mula sa pagkakasadsad. Gayunpaman, ang paglilinaw ng mga nakausap natin sa Task Force Tubataha, yung salvage plan ay inilalatag pa lang daw o ilalatag pa lang daw. Sa command conference na ginawa kahapon ng Task Force ay nagpahayag ang Tubataha Management Board na mas nanaisin daw nila na imbes na hilahin ay iangat o ilift ang barko para maisalba. Naniniwala raw sila na mas maiingatan daw ito o minimal yung damage dito sa Coral Reef. Nakausap natin kanina si Commander Arman Balilo, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, at sinabi niya na may tatlong options naman daw na pinag-aaralan ng US Navy sa retrieval operations. Kabilang dito yung pag-angat nga o yung sea lift. At pangalawa ay yung paghatak o yung paghila, at pangatlo ay katayin ang barko habang nasa pwesto pa ito. Pero nilinaw ni Balilo na hindi pa matukoy ngayon ang pinagkaiba nitong tatlong options kung additional damage sa Tubataha Reef ang pag-uusapan. Gayunpaman, tiniyak din ni Commander Balilo na kailangan daw o dapat daw na may clearance sa gobyerno ng Pilipinas kung anumang paraan ng pagre-retrieve ang mapagpasyahan. Ang killing nila parang most likely yung sea lift operations. Pero hindi pa rin natin alam. Nothing is definite yet at this point of time unless magkaroon na ng recommendation yung assessment team na nagpunta ron kahapon. Kung ano man ang piliin nila, kung ano man ang gawin nila, ang bottom line is hindi na makasira dun sa Coral Reef. Pia, nagsagawa na rin daw ng dry run ng paglalatag ng oil spill boom itong mga representatives ng US Navy at saka yung mga forces nga ng US Navy at ng kasama ang Philippine Forces naman doon sa may actual site. Pero precautionary lang daw ito at wala pa naman daw senyales na may oil spill mula sa nabahurang barko. Pia? Cedric, kamusta naman daw yung lagay ng panahon at yung mga alon doon sa site? Kasi yun ang naging problema nitong mga nakarang araw. Yeah, ang sabi ng Philippine Coast Guard mula kahapon pa ng hapon hanggang ngayong umaga ay katamtama naman daw yung mga alon. Kumbaga maganda yung kondisyon para magpatuloy yung operations doon sa may location nga nito nga pagkakasadsad ng USS Guardian. At yun nga lang hindi pa raw natapos completely yung assessment ng assessment team, kaya hindi mo na raw sila makakapunta rito. Ang maganda sana kasi kaya iniintay natin itong assessment team, sila yung magdadala ng report kung ano yung kondisyon ngayon ng barko at saka ng reef para malaman kung ano yung mga pwedeng gawin para masalvage itong barko. Unfortunately nga ay hindi sila makakarating ngayong araw, Pia. So hanggang ngayon, Cedric, hindi pa rin natin alam kung ilang araw pa magtatagal ang USS Guardian dyan sa Tubataha Reef. Yes, sa ngayon, Pia, wala pa nakakaalam, wala pa makakatukoy. In fact, itong salvage plan nga ay inilalatag pa lang. Parang dahan-dahan, hindi daw pwedeng isang bagsakan na ito yung plano na gagawin natin. Habang nagpapatuloy yung assessment, nabubuo daw dahan-dahan yung salvage plan. So sa ngayon, ay wala pa makatukoy kung kailan finally matatanggal sa Tubataha Reef itong USS Guardian, Pia. Alright, pero Cedric, malinaw yun lahat ng options para dun sa salvage plan, US Navy ang magsasagawa ng salvage plan, pero kailangan aprobado ito na ating gobyerno. Yes, Pia, hindi lang aprobado, pero hindi lang aprobado, kasama pa rin, may participation pa rin at may supervision pa rin yung mga forces natin, ang Philippine Navy, ang Philippine Coast Guard at even yung mga Rangers ng Tubataha Management Office ay kasama doon sa kabuuang operation, Pia. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo. Samantala mga kapuso, isang resolusyon ang inihain na rin sa Senado para imbestigahan ang pagsadsad ng USS Guardian sa Tubataha Reef sa Palawan. Dapat daw kasi malaman kung gaano kalaking pinsala ang nadulot ng insidente.